Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay magte-testing tayo ng mga capacitors ng electric fan. Gamit po tayo ng digital multimeter. Iset po natin ang ating digital multimeter dito sa capacitance meter function. Ayan. Nakaset na po tayo sa capacitance meter function. Bali, ang gagawin natin dito, ite-testing natin ang mga capacitors na ito. Tapos, sasabihin ko na lang dito yung minimum capacitance value na dapat po natin tandaan para natin masabi na ang capacitor ay okay pa o sira na. Umpisahan natin. Dito meron akong 1.7 microfarads plus minus 5%. Bali, ang gagawin natin dyan ay i-compute muna natin yung 5% ng 1.7. Yan po ay nasa 0.085. Yang 0.085 na yan, ibawas po natin sa 1.7, tayo po ay magkakaroon ng 1.615 microfarads. Yang 1.615 microfarads, yan po yung minimum capacitance value para sa 1.7 microfarads na capacitor. Okay, itesting natin itong 1.7 microfarads na capacitor. Ulitin ko. Ang minimum capacitance value ng 1.7 microfarads ay 1.615 microfarads. Ngayon, testing natin, ilagay ang test prod sa dalawang terminals ng capacitor. Meron tayong measured value na 1.65 microfarads. Ibig sabihin, ang capacitor na ito ay okay pa dahil mas mataas pa ang measured capacitance value kaysa doon sa minimum capacitance ng capacitor. Ngayon, itesting natin itong isa pang 1.7 microfarads. Ilagay lang ang test prod doon sa terminals ng capacitor. Dito, ang measured capacitance value ay 1.022. Samantala, yung ating minimum capacitance ay 1.615. Dahil mababa na ang measured capacitance ng capacitor na ito, ibig sabihin ito ay sira. Ituloy natin, 1.5 microfarads plus minus 5%. I-compute natin ang 5% ng 1.5. Yan po ay nasa 0.075. Yang 0.075 na yan, i-minus po natin o i-subtract natin doon sa 1.5 microfarads. Tayo po ay magkakaroon ng 1.425 microfarads. Bale, yung 1.425 microfarads na yan po yung minimum capacitance para sa 1.5 microfarads na capacitor. Sukatin natin ang capacitance value ng 1.5 microfarads na capacitor na ito. Ayan, meron tayong nasukat na 1.536. Yan po ay mas mataas kaysa sa 1.425 microfarad na minimum capacitance value. Ibig sabihin, ang capacitor na ito ay okay pa. Ngayon, sunod naman natin ito, 1.5 microfarads pa rin. Ilagay lang ang test prod doon sa dalawang terminals ng capacitor. Tingnan natin ang measured capacitance. Ayusin lang natin ito. Ayusin natin ang pagkakalagay ng test prod. Ayan, meron tayong nasukat na 1.517 microfarads. So, yung 1.517 microfarads, yan po ay mas mataas kaysa doon sa minimum capacitance na 1.425. Ibig sabihin, ang capacitor na ito ay okay pa. Ngayon, isunod natin itong 1.5 microfarads. Yan. Plus minus 5%. Ayun, meron tayong nasukat na 1.036. Ibig sabihin, ang capacitor na ito ay sira na kasi ang measured capacitance value na 1.036 ay mas mababa kaysa doon sa minimum capacitance na 1.425.
Testing natin ng capacitor na ito, 1.5 microfarads pa rin. Ilagay lang ang test prod doon sa terminals ng capacitor. Ayan. Dito meron lang tayong nasukat na 0.422 microfarads. Yan ay mas mababa kaysa doon sa minimum capacitance ng 1.5 capacitor. Ibig sabihin, ang capacitor na ito ay sira. Tuloy natin, meron tayo dito. 2.0 microfarads plus minus 5%. Ilagay lang ang test prod doon sa terminals ng capacitor. Ayan, meron tayong nasukat na 1.984 microfarads. Ibig sabihin, ito ay okay pa dahil ang minimum capacitance ng 2 microfarads ay 1.9. Ngayon, isunod natin itong 2 microfarads. 5% yung kanyang minimum capacitance value. Ilagay natin ang test prod doon sa terminals ng capacitor. Tingnan natin ang measured capacitance value. Ayan po. Meron tayong nasukat na 1.97 microfarads. So, ibig sabihin, okay pa ito. Kasi, yung 1.97 microfarads na measured capacitance, yan po ay mas mataas kaysa doon sa minimum capacitance ng 2 microfarads na capacitor. Ito, testing natin, 2 microfarads plus minus 5% pa rin. Ilagay ang test prod doon sa terminals ng capacitor. Ayan, meron tayong nasukat na 1.515 microfarads. Yan po ay mas mababa kaysa sa 1.9 microfarads na minimum capacitance ng 2 microfarads na capacitor. Ibig sabihin, ang capacitor na ito ay sira. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial at kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay mag-like, i-share itong ating video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Pakiclick na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.